Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birata Ko. At syempre, bago lahat, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lahat po, maging sa ating sa ibang bansa, lahat po ng mga Epifanio supporters, magandang gabi, araw, anong oras po mapapanood din itong ating video. So, syempre, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa Bacolod, sa Dumaguete, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Singapore, sa Thailand, sa Tokyo, sa Hong Kong, at sa ibang panig pa po ng ating bansa. Lalong-lalo po sa Australia, na kung saan nandoon po yung chismosa, malandi at walang niyang Vice President, na kung saan imbis na gumaganap sa kanyang trabaho ay doon nakikipagchismisan, no? Nakalimutan yata niya na pinapasweldo siya ng milyong-milyong mga Pilipino para gampanan ang kanyang tungkulin bilang Vice President. Ayun, nandoon sa Australia, walang ibang ginawa kung hindi makipagchismisan, magpakyut at makipagkwentuhan ng wala namang katuturan, na kung saan hindi naman kapakinabangan ng buong Pilipinas. Habang nandoon na nagpapasarap, ginagastos yung pera ng taong bayan, ayun, sinisiraan pa ang ating mahal na Pangulo. Ang kapal talaga ng pagmumuka. Nandoon siya sa ibang bansa, imbis na nandito tulungan gawin ang kanyang tungkulin, ayun, 'di ba? Mas busy siya sa kakarali sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi po karapat-dapat at hindi po dapat at hindi talaga gawain dapat ng isang matinong babae yung ganon. Imbis na mag-focus siya sa trabaho niya bilang Vice President, ayun, mas inuna pa niya yung pakikipag-rally doon sa Australia, na kung saan puro kasinungalingan lang naman ang kanyang sinasabi doon, no? So, okay, dumako na po tayo sa pinakamahalagang pag-uusapan po natin. Tungkol po ito sa mga naging reaction po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ni Representative Joel Chua. Okay, na kung saan ay talagang siniraan po ni Sara Duterte, no? Okay, so sabi po niya dito, ito po sa Abante News po ito. So, reaction po niya to, no? So, yan po ang ating babasahin at bibigyan po ng birada. So, sabi po niya dito, naniniwala si Manila Representative Joel Chua na ang mabilis na aksyon ng Office of the Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte at mga opisyal nito kaugnay ng mga aligasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay nagpapakita na malakas ang ebidensya kaugnay ng irregularidad sa paggastos ng confidential funds. So, sabi dito, naniniwala si Manila Representative Joel Chua na ang mabilis na aksyon ng Office of the Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte at mga opisyal nito kaugnay ng mga aligasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay nagpapakita na malakas ang ebidensya kaugnay ng irregularidad sa paggastos ng confidential funds. Inulit ko lang po para po sa ating mga kababayan. So, alam nyo, tama po siya. Dahil sa totoo lang, alam naman po din kasi nito ni Martires na talagang may sapat po na ebidensya ang ating mga congressman, lalong-lalo na po ang Quadcom, no? Lalong-lalo na po ang ating mga mambabatas dyan sa Kamara. Alam din po yan ng milyon-milyong mga Pilipino. Hindi po natin may tatanggihan. Dahil sa umpisa pa lang na inimbestigahan ang kalokohan, kawalangyaan, katarataduhan ni Sara Duterte, talagang umiiwas na po itong gagang ito. Gusto niyang gamitin ang mga supporters ng kanyang ama para tabunan ang kanyang kawalangyaan. Gustong gamitin ni Sara Duterte ang mga Pilipinong sumusuporta sa kanyang ama para lamang hindi makita yung kanyang mga kahayupan, hindi makita yung kanyang kawalangyaan. Yan po ang nakikita ko. Pero dito, wala na akong palag si Martires. Dahil kung pag-uusapan po kasi ay ebidensya, mukhang hindi pwede magsinungaling si Martires. At pag nagsinungaling siya dito, ay maaaring, di ba? Pero, sa totoo lang, binabatikos po siya ngayon. Binabatikos siya ngayon dahil sa mabilis na aksyon nila, no? At
tila nakakatanggap po ng panunumbat ito pong si Martires, na kung saan ayon pa nga sa ibang mga DDS na kundi dahil daw kay Rodrigo Roa Duterte hindi siya magiging kalihim ng nasabing ahensya o ng ombudsman. Pero alam naman natin, di ba, malapit na siya mag-resign, malapit na magtapos ang kanyang trono. Pero kung yan ang kanilang magiging batayan dahil si Digong yung nag-assign sa kanya, anong gusto nila dahil si Digong yung nag-assign? Sabihin, magiging bulag, magiging bingi, o hindi na gagawin ng ombudsman ang kanyang trabaho? Ganun ba ang gusto ng mga DDS? Ba, edi kayo na magtayo ng sarili ninyong departamento, kayo magtayo ng sarili ninyong ombudsman para may tagapagtanggol si Sara Duterte sa kanyang kasamaan. Diba? So, alam niyo, marami pong natutuwa sa naging mensahe po ni Representative Joel Chua, no? Na kung saan ay talagang totoo po yung kanyang sinasabi. Mukhang amoy na ang bilangguan. Kaya siguro itong si Sara Duterte ay talagang sinisikap na habang siya ay nasalaya ay mamasyal sa buong mundo. Dahil alam niya, kapag siya ay nakulong, kapag siya ay kumbaga ay naparusahan na, hindi niya na magagawa yan, katulad ng kanyang ama na nandoon sa dahig, na kung saan lagi lamang nasa banig, no? Nagdarasal pero hindi tinatanggap ang kanyang dasal dahil nakalimutan yata niya na yung Diyos na kanyang pinagdadasalan ngayon ay Diyos na minumura lang niya noon, no? At winawalang niya yan noon. So magandang gabi po kay Representative Joel Chua. Okay, ibang reaksyon naman po. Kunin natin yung naging reaction po nitong ni Sara Busngi. Alam yung pagka tinatawag na busngi, yung bunganga ni Sara, dahil sa sobrang kasinungalingan ng bunganga niya, bumubusngi, lalong-lalo na kapag nagsisinungaling siya, mga minamahal ko mga kababayan. So dito po sa Abante News pa rin, meron pong sinasabi dito si Sara Duterte. Sabi dito, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang kasalanan ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs ng administrasyon nito. Basahin ang istorya, Ailing. Okay, ito na. Sabi dito, bago siya naging presidente, mayroong investigasyon, mayroong hinukay sa Davao City, mayroong public inquiry na nangyari, nandoon lahat ng mga Davaoenyo. Pero mayroon bang kahit isang kaso na na-file dahil sa sinasabi nilang war on drugs dahil sa DDS? Wala. Ayun. Sabi niya, dahil sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS, wala. Yun. Ang gusto niyang sabihin. So gusto sabihin dito ni Sara Duterte na kung talaga may kasalanan ng kanyang ama, di sana noon pa daw, no, nung nagkaroon daw ng inquiry na nangyari, nandoon lahat ng mga Davaoenyo. So ito yung itong sinasabi niya, mga minamahal ko mga kababayan, ito po yung tungkol po sa mga namatay doon sa Davao City, na kung saan siya isa doon sa nagplano para ipapatay yung mga walang kamangmang, yung walang kamalay-malay, yung walang kalaban-labang mga kababayan natin, na kung saan may karapatan, kung sakali man nagkaroon po ng kasalanan, may karapatan po na iharap sa hukuman o dumaan sa tamang proseso. Pero ito po ipinapatay lahat ni Sara Duterte, maging ng kanyang ama. Ngayon, ang sinasabi niya, kung talagang may kasalanan ng aking ama tungkol doon sa naging patayan ng Duterte war, bakit walang isa man lang nag-file? Isira ulo ka pala, ginagawa mong mga taong bayan. Yun nga lang mga kalaban ninyo sa politika. Pag nalalaman ninyo kalaban ninyo sa politika, pinapapatay ninyo yun pa kaya magpa-file ng kaso. Marami na po nag-file sa kanila ng kaso noon. Naalala ninyo yung isang sheriff na pinailan ng kaso itong si Sara Duterte dahil sa kanya pananapak sa tao ng judge o sa isang sheriff. Hindi po nakapag-file ng kaso yun dahil pinagbantaan po yun. Imbis na siya ay mag-file, lumayas na lang po siya, no? At marami pang iba, marami pong mga naging kasalanan itong mga Duterte, lalong-lalo na ito si Puloy. Nung hindi pa to congressman, bata pa lang ito, sanay na po itong mambugbog dahil may gwardiya na po ito. Maging si Paste, marami na po yung inabuso dyan sa nasabing syudad. Pero wala pong isa man na nag-file. Bakit? Dahil dadaanin kanila sa impluwensya, dadaanin kanila sa pera, dadaanin kanila sa hindi magandang paraan. Pag hindi ka nadala sa areglo, papatayin ka. At baka hindi ka na dumating sa sementeryo. Baka itatapon ka na lang kung saan sa ang ilog, kung saan sa ang dagat. Yan po ay nanggaling na rin po sa istorya o sa inilahad po ni Las Cañas maging ni Cotabato. Kung hindi po tayo nagkakamali, sapagkat nanggaling po sa kanila yung mga istorya na yan, mga minamahal ko mga kababayan.
So ang basehan po ni Sara Duterte at sinasabi niya, naku talaga may kasalanan na kanyang ama, bakit walang nag-file ng iniisa mang kaso para sa ama niya? Natural, may dahilan mabigat ang dahilan. Kung titingnan natin, bakit ba doon sa ibang bansa i-final yung kaso labang kay Rodrigo Roa Duterte, katulad na lamang yung kanyang mga kaso na dapat sana dito ikinaso? Bakit ba doon sa ICC ikinaso? Bakit doon dinala? Dahil alam natin na si Rodrigo Roa Duterte bilang isang ma-impluwensyang tao ay kaya niyang impluwensyahan lahat, kaya niyang takutin lahat, kaya niyang gamitan ng kapangyarihan, kaya niyang gamitan ng pera ang sino man, judge, attorney, piskal sa bansang ito. So, kaya nga, ang nangyayari mga minamahal ko mga kababayan, bakit ba nagkaroon sila ng kaisipan na doon na lamang po sa ICC ipadala yung kanilang mga sumbong? Dahil alam nila na pag doon sa ICC idinala yung kanilang sumbong, meron po silang laban. Dahil hindi po kaya ma-impluwensyahan ng mga Duterte yung ICC. Dahil unang-una, hindi po yan mga tao, hindi po yung mga alagad. At kung sakali man na magsalita ng hindi maganda si Sara Duterte o si Rodrigo Roa Duterte at sila ay magbanta, baka lalong malagay lamang sa hindi magandang sitwasyon. Ito pong si Rodrigo Roa Duterte, baka lalong hindi na siya makalabas kung sakali man na mabubuhay pa siya ng 100 milyon. O kaya naman 100 araw, 100 taon, sorry. 'Di ba? Maliban na lang kung mabubuhay pa siya ng 100 taon. Alam naman natin, ilang araw na lang, ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, mamamatay na rin naman itong si Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga dapat sulitin niya yan na habang buhay siya, nandiyan siya sa ICC, kahit pa paano, makaganti man lang yung mga taong inapi niya, yung mga taong pinapatay niya na walang kalaban-laban, di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, busli talaga yung pagbumuka. Yung bunganga talaga nito ni Sara Duterte. Nagsasalita siya, kinukuha lang niya yung intensyon, nagdadrama siya, kinukuha lang niya yung simpatya ng taong bayan para lang, siyempre, pag umampi sa kanyang ama, kakampi rin sa kanya. Sa totoo lang, ginagamit lang po ni Sara Duterte yung kanyang ama para po sa kanyang sariling kapakanan. Talagang napapakinabangan niya para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi po para sa kapakanan ng taong bayan, kundi para po sa kanyang sariling kapakanan. Lalong-lalo na po, dahil humaharap po siya, mga minamahal ko mga kababayan, sa hindi magandang sitwasyon, lalong-lalo na po sa usapin ng kanyang mga kaso sa DOJ, sa kanyang kaso na kung saan maging sa usapin ng impeachment trial, 'di ba? So talagang marami siyang kinakaharap, kaya itong baliw na babaeng ito ay gumagawa na lamang po ng paraan, gumagawa na lang po ng iba't ibang mga eksena, naglalalaboy sa buong mundo para lamang po kumuha ng simpatya ng mga taong maluloko niya. So, yun po mga minamahal ko mga kababayan, ang ating banat sa kanya pong mga naging reaksyon tungkol po sa sinasabi niyang kung talaga may kasalanan ng kanyang ama, bakit noon pa lang ay hindi kinasuhan ang kanyang ama, no? So, sa kanya din po muli itong reaksyon na babasahin natin. So, reaksyon po niya ito, mga minamahal ko mga kababayan. Sabi po ni Sara Duterte dito, yung sinasabi niyang siya dito, si Rodrigo Roa Duterte po yun. Sabi niya, siya rin ang kauna-unahang ICC detain na ganoon ang edad. Hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya dahil 80 years old na siya. So mas maigi siguro na mayroon siyang interim release wherein mayroon din siyang available na nurses in case givers and caregivers na pwedeng mag-assist sa kanya. Alam niyo, kapal talaga ng pagmumukha talaga nito ni Sara Duterte, no? Palibhasa mayaman, ma-impluwensya, mapera, kung ano-ano mga kaartihan ang nalalaman. Ngayon, tanong ko lang kay Sara Duterte, ano sinasabi mong super senior? Kung saksakin ko yung baga mo ngayon, saksakin ko ngayon bituka mo ngayon, kung pakainin ko ng tae ang ngalang-ngala mo, anong sinasabi mong super senior? Sa'yo lang narinig yung super senior na yun, baka gawin kitang super tae dyan, makita mo. Wala ka na talagang alam sa utak mo, puro ka kagagahan, puro ka kagaguhan. Ano sinasabi mong super senior? Hatawin kita ng bangko dyan, makita mo. Diba? Anong sinasabi mong caregivers? Anong sinasabi mo na dapat palabasin pansamantala yung aking ama, gago ka pala. Kung ako lang masusunod sa Sara Duterte, ano mo kung gusto kong mangyari kay Digong nyo? Gusto ko araw-araw pinapalo yan. Gusto ko araw-araw kinukuryente yan. Gusto ko araw-araw ginugulpi yan. Yan ang dapat sa tatay mo. Sa'yo. Pati sa'yo, ganun din.
Kaya huwag ka mag-inarte Sara Duterte. Dapat lang sa tatay mo talaga mabulok, maghirap, magdusa. Dahil kulang pa yung nararanasan niya sa mga naranasan ng mga taong inapi niya. Kulang pa yan sa mga nararanasan ng mga tinanggalan niya ng karapatan noon. Dami-dami mong alam, porkit vice president ka, saksaking kita dyan sa noo, makita mo. Di ba? Ang dami-dami mong alam, gaga ka. Diputa ka. Pumunta ka lang dyan sa ibang bansa para makipagchismis ang putang ina mo. Wala ka namang alam, gaga ka. Inuubos mo lang yung pera ng taong bayan kung saan ka naglalalaboy. Yung obligasyon mo dito sa bansang ito, hindi mo ginagawa. Imbis na nandito ka para gawin mo, libutin mo yung Pilipinas para makita mo yung kalagayan ng mga Pilipino, para malaman mo kung anong gagawin mo, nandun ka sa ibang bansa, nagpapasarap ka. Ay talaga, napakabatugan mo. Tapos ang lakas ng loob ni Harry Roque, sabihin na, Bongbong Marcos, ibigay mo na yung kapangyarihan kay Sara, putang ina ninyo. Hindi mo nga kinaya yung ano mo obligasyon mo doon sa DepEd, buong bansa pa. Tarantado ka ba? Hindi mo nga kayang gampanan ng pagiging vice president mo, tapos gusto ni Rocky, gusto ninyo na maging presidente. Kagago ka ba? Sa tingin mo, tanga talaga mga Pilipino para pumayag sa kagustuhan ninyo? Mga gago, mga siraulo, mamatay na kayo. Bago mangyari yan, siguro magugunaw ng mundo. Ha? Putang ina mo, Sara Duterte, umuwi ka na. Huwag mo sayangin yung pera ng taong bayan, hindi sa'yo yan, sa amin yan. Kung magwaldas ka ng pera ng taong bayan, para bagang galing sa'yo yung ginagastos mo. Wala kang pakialam eh. Kasi isip mo siguro, wala na akong pakialam sa pera na yan, sa mga ginagastos ko. Kasi sa taong bayan naman yan. Dito ako sa ibang bansa, kakaway-kaway, makikipag-usap lang. Pero maraming mga Pilipino na kailangan niyang puntahan para makita yung kalagayan, tulungan, makagawa ng mga proyekto. Pero hindi niya ginagawa, mga minamahal ko mga kababayan, kasi mas gusto niya na magmukha siyang superstar doon sa ibang bansa, pa kaway-kaway, pa bababa, pa shake hands, pa cute, magkikwento. Yun lang gusto niya. Ayaw niya magtrabaho, ayaw niya makagawa ng mga proyekto. Ang gusto lang niya yun, nandoon makipagkwentuhan, nasasayang yung oras, yung panahon. Ang sarap naman ng buhay. Tapos tumatanggap ng milyon-milyon. Nakakalungkot talaga. Mukhang nakakaingit yung trabaho niya. No, samantalang ating mahal na Pangulo, pwede niyo namang gawin yun bilang isang Pangulo. Pero hindi niya ginagawa. Subsub ang ating mahal na Pangulo sa trabaho, lahat ng ginagawa. Sa katunayan, lahat ng mga dapat gawin ni Sara Duterte, mga pinangako niya, ngayon ginagawa ng ating mahal na Pangulo dahil hindi niya nagawa. Tapos ang lakas ng loob dito ni Harry Roque na sabihin, ibigay mo na buwang-buwang, bangag, putang ina ninyo. Kayo yung mga bangag, kayo yung mga wala sa sarili, kayo yung mga humihit-hit. Dahil sa kilos nyo palang mga umag kayo, mga tulonggis kayo, mga siraulo kayo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo, mga kupal kayo. Di ba? Mga tulonggis kayo. So yun ang banat ko dun. Ha? Okay, dito naman po tayo sa isang reaction po ng ating minamahal na dating Senadora Leila de Lima, na ngayon po ay isang representative, no, ng party list mamamayang liberal. Okay. Sabi po dito ni dating Senador Leila de Lima, naniniwala si dating Senadora at mamamayang liberal party list representative-elect Leila de Lima na tinatangka ni Vice President Sara Duterte na iwasan ang isang full-blown impeachment trial upang hindi maisa publiko ang mga ebidensya. Talaga naman eh. Talaga naman, sa totoo lang, kinausap niya lang yung labing-walong mga ano na yun, yung labing-walong mga senador na kinausap niya yun. Malamang nagmakaawa si Sara Duterte na please, tulungan niyo ako na huwag masiwala sa taong bayan yung katotohanan. Baka makita ng taong bayan kung ilan yung laman ng aking bank account. Lalabas na malaking kasinungalingan ito. Lalabas na sinungaling kami pag nakita ng taong bayan yung bank account namin. Kaya please, wag. O malamang, para maging sure yung kanyang pakiusap na susundin, siguro nagbigay ito. Siguro nag-ano din ng pangako si Sara Duterte. Sige na, promise, pagka ako naging Pangulo, kapag hindi natuloy yung impeachment trial at hindi nakita ng mga Pilipino ang katotohanan, bibigyan ko kayo ng award, bibigyan ko kayo ng premyo, bibigyan ko kayo ng kahit anong gusto ninyo, wag lamang matuklasan ng taong bayan. Baka lalo kaming tapakan ng taong bayan. At syempre, iniisip din siguro ng ibang mga senador, teka, sinuportahan namin. Lalong-lalo na ibang mga politiko dyan, Maka Duterte. Pinagtatanggol nila sa si Duterte noon. Sabi nila, idolo nila. May mga senador dyan na sayang. No? Sayang. Siguro, iniisip nila, baka mamaya, pagka
napatunayan na talagang makasalanan ito si Rodrigo Roa Duterte, mapapahiya kami. Bibigyan ko kayo ng example. Si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo. So maniwala kayo siya hindi, yung mga yan, umiidolo po yan kay Rodrigo Roa Duterte. Natural, kapag napatunayan ng taong bayan, napatunayan na dyan sa impeachment trial na yan, na talaga nagkasala si Rodrigo Roa Duterte, mapapahiya din sila. Siguro, yan din ang kinatatakot ng magkapatid na Tulfo. Kasi, sinuportahan nila eh. Maganda yung sinasabi nila patungkol kay Rodrigo Roa Duterte. Natural, ayaw nilang masira si Rodrigo Roa Duterte. Kasi pag nasira si Rodrigo Roa Duterte, napatunayan na sila ngayon mayroong mga katiwalian, lalong-lalo ito si Sara, pati sila. Kasi babatuhin sila, sasabihin sa kanila ng mga tao, tingnan mo, tingnan mo Erwin, tingnan mo Rapi, sabi nyo ganyan. Di ba, kung maalala ninyo? So, naniniwala ko siguro, yan ang dinidepensahan nila. Na mapapahiya din sila. Lalong-lalo na si Bato de la Rosa, lalong-lalo na to si Bongo, lalong-lalo si Robin Padilla. Di ba? Pag napatunayan, nakita na si Walat, yung mga ebidensya, nakita ng taong bayan, marami mga senador dyan na talaga mapapahiya. Kakainin nila yung mga sinabi nila, lalong-lalo ito si Joel Villanueva. Na isang tukmol, isang gago, isang siraulo, isang buwisit, isang demonyo, isang diablo. Na kung saan ay talagang, akala ko noon ay matinong tao, matinong senador. Yung pala ay nagtatago lamang sa kanyang pagiging Christian kuno. Pero isa palang buang again. Diba? So maraming mga senador dyan. Malamang isa din yun, lalo si Alan Cayetano. Malaking kahiyan din yun para sa kanya. Pag napatunayan, nakita kung ilan yung bank account, inilalaman ng bank account, o yung pera ni Rodrigo Roa Duterte, mapapahiya sila. Kaya siguro, tinatabunan din nila. Teka, mapapahiya din tayo dito. Kasi sabi natin, ito na, naiipit na. Damay-damay na tayo dito. So, kaya siguro, talagang sinisikap nila na hindi makita ng taong bayan, ayaw nilang ituloy yung impeachment trial na yan dahil makikita yung ebidensya ng taong bayan. Kasi alam nyo kung wala silang tinatago, wala silang dinedepensahan, dapat matagal na nag-umpisa yan. Sa aminin nyo man siya hindi, talaga may tinatago. Talaga may iniiwasan. May kinakatakutan. Kasi kung wala silang kinakatakutan, tingnan mo, pati si Romnick Sarmenta hindi nakatiis. Nagsalita na. Anong sabi ni Romnick Sarmenta? Inosente, pero kumuha ng 16 na abogado. Yan ba inosente? Ngayon lang ako nakakita, ngayon lang ako na inosente, pero kumuha ng 16 na abogado na kung saan magbabayad siya ng mahigit 400 million. Doon pa lang Doon pa lang si 16, mahigit doon sa 16 na abogado ni Sara Duterte, dapat mag-question na ng mga Pilipino doon. Dapat magtanong na mga Pilipino, teka, saan ka kukuha ng pambayad sa 16 na abogado na yan? Wala kayong pera? Pero, paano kayo nagkakaroon ng pambayad dyan? Wala kayong pera? Paano kayo nagkaroon ng pera na ibinayad doon sa inyong lawyer, doon sa ICC na nagkakahalaga ng $150 million? Sige nga, marami nang pwedeng itanong. Marami na tayong pwedeng ipukol. Marami na tayong pwedeng ibato. Marami na tayong pwedeng itanong sa kanila, bakit kayo nagkakaroon ng ganito kalalaking pera? Saan nyo kinuha to? Samantalang iba yung sinasabi nyo sa nakikita namin. Di ba? Kaya nga, ako naniniwala ko tama si Senador Leila de Lima na talagang pinipilit ni Sara Duterte na iligaw o ilayo o ilihis ang katotohanan para nang sa gano'n na hindi matuloy itong impeachment trial laban sa kanya. Dahil talaga may kinakatakutan siya. Dahil alam niya, pag nakita na ng taong bayan, yung ebidensya na talagang meron silang bilyon-bilyon na tama yung sinasabi ni Antonio Trillanes o Senador Antonio Trillanes, magigising na ang taong bayan. At pag nakita yung lahat ng ebidensya, katunayan na siya ay nagwaldas, siya ay nagnakaw, siya ay nanloko, mas lalong magigising ang taong bayan. At sigurado, yun ang kinatatakutan ni Sara Duterte. Tulad ng sinasabi ko, ang kinakatakutan talaga ni Sara Duterte, yung itakwil siya ng kanyang mga supporter dahil sa kanyang malinaw na pagnanakaw, malinaw na panloloko, pagkukunwari at pagdadrama sa mga taong naloloko niya. No? So salamat po sa reaction po ng ating minamahal na Senadora Leila de Lima. So meron po ditong, ito po yung chismis ni Sara Duterte. Tingnan nyo imbis na magtrabaho po siya sa bansang ito po yung kanyang ginagawa doon. Panoorin po ninyo. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend.
doon sa kasamahan ko. Sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. O, di na mo? Yan ang gusto ni Sara. Yan lang ang gusto niyang trabaho. Yung ganun-ganun doon, kwento-kwento doon. Habang yung Pilipinas na iniwan niya, marami nangangailangan sa kanya, marami siyang pinangakuan na naghihintay sa kanyang pangako na to pa rin niya. Yan ang gusto niya. Alam niyo, tismosa ako. Alam niyo, bangag ako katulad ng tatay ko. Alam niyo, may tama na ako sa utak. May sapi na rin ako. Dahil malapit na akong makulong, magliliwaliw na lang ako. Di ba? Yan lang gusto niya. Habang ang ating Pangulo naghihirap, nagtatrabaho, sinisikap na umasenso ang bansang ito, wala kang maririnig sa ating Pangulo na sinisiraan niya si Sara Duterte. Hindi mo maririnig sa ating Pangulo na nakatayo siya sa isang lugar para manira, sinisiraan si Bongo, sinisiraan si Robin, sinisiraan kung sino man. Habang nagtatrabaho ang ating Pangulo, umuunlad, umaasenso, maraming nakikinabang ng mga Pilipino, pero si Sara Duterte pupunta doon sa ibang bansa. Anong gagawin? Magkikwento, maninira, magkikwento, maninira, magkikwento, maninira. Yun lang ang gusto niya. Magliwaliw, kumain, mag-enjoy, pagsawaan, naubusin yung pera ng taong bayan. Yan lang ang gusto niya. Wala siyang ibang hinahangad, yun lang. Dahil kung talagang nag-iisip siya para sa taong bayan, kung talagang may malasakit siya sa taong bayan, mas iisipin niya na harapin ang kanyang tungkulin, gawin ang mga bagay na makakatulong sa taong bayan. Alam mo, sa totoo lang, yung 733 na yan, uubusin na naman niya yan sa kakaliwaliw. Uubusin niya, liliparin niya. Kumbaga, ginagamit niya talaga ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang authority, ang kanyang kung anong meron siya para lamang magbuhay prinsesa, magbuhay reyna o ano man ang gusto niyang buhay. Hindi nakikita ng mga DDS yan kasi naaaliw sila sa pagiging chismosa. Habang yung mga kababayan natin, mga OFW doon, sinichismisan niya ng maling impormasyon, anong kapakinabangan nun? Ha? Gumagastos si Sara para lamang makipagchismisan. Gumagastos si Sara para lamang pumunta sa isang lugar, para lamang magsalita ng mga kasinungalingan, para paniwalain ng taong bayan na kanyang ama ay walang kasalanan. Na kung titignan mo, sa 100% ng mga Pilipino, sa pagpunta niya sa Australia, ang nakikinabang lang ay 1%. Di ba? Ang nakikinabang lang 1%. Samantala kung nandito siya sa Pilipinas, marami mga Pilipino makikinabang sa kanya kung gugustuhin niya. Marami siyang magagawang proyekto kung gugustuhin niya. Marami siyang magagawang kabutihan kung gugustuhin niya. Pero mas gusto niya yung ganung buhay. Yung umikot ng umikot sa buong mundo at manira ng manira sa ating mahal na Pangulo, nang sa ganun, makuha niya yung simpatya ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Pero sana isang araw mabuksan po yung isipan ng ating mga kababayan na hindi tama ang ginagawa ni Sara. At sana mabuksan ninyo yung sariling mga kaisipan. Makita nyo ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan na sinasabi po ni Sara Duterte. Nabiro mo ha, nandun sa Australia. Alam niya, napakatalino talaga ng tatay ko. Napakatalino. Sa sobrang talino, ayun, nasa ICC yung gago. Sobrang talino. Sobrang talino. Sa sobrang talino ng tatay ko, inalis niya yung Pilipinas sa pagiging kasapi ng ng ICC. Pero yung gago, nakalimutan. Inalis niya yung Pilipinas sa ICC, pero hindi niya inalis yung Pilipinas sa pagiging membro ng Interpol. Gago. Ayun, Interpol lang tumira. Hinatid sa ICC. Sa sobrang katalinuhan. Sa sobrang katalinuhan ng tatay ko, ayun, nasa tahid. Nagbayad ng $150 million pera ng taong bayan ang ginamit. Saan naman sila kukuha ng perang ganun? Hindi naman sila negosyante. Sige nga, mag-isip kayo. Kung talaga may isip ang mga Pilipino, mag-isip kayo. Hindi sila negosyante. Isa silang politiko. Sa sila kumuha ng $150 million
Yung isang milyon dollar, sige nga, ilan yan? Yung $1 million, ilan yan? Ipagpalagay na lang natin 50. O, $50 million, 50 million pesos na yun. Kung kukwentahin ninyo. O, sa 10, ilan na? 500 million na yun. Di ba? O, sige nga. Sa 20 million, ilan na yun? Sa $20 million, ilan na yun? Hindi ano na, billion na. Sa sila kumuha ng billion para pambayad. Sige nga. Sana wag manatiling tanga. Sana wag manatiling bobo o walang kwenta o mga inutil ng mga Pilipino. Sana makita ninyo yun. Di ba? Walang ibang ginawa si Sara. Ay, no, natutuon. Alam niyo, matalino talaga yung tatay ko. Ha? Kasi, nung naghiwalay sila ng nanay ko, hindi siya na nag-asawa, puro lang girlfriend. Kaya walang makakapagsabi na akin si kasi pare-pareho lang sila girlfriend. O anong sense nung ano niya? Anong kapakinabangan nung sinasabi niya? Samantalang ang pinag-uusapan nila doon ay buhay ng kanyang ama, yung pagiging malandi ng kanyang ng kabit ng kanyang mga ama at pagiging manyakis ng kanyang ama. Pakinabangan ba yun sa mga Pilipino? Sinasabi niya, pinag-uusapan nila doon? Hindi. Sariling buhay lang niya, sariling ano lang niya yung inaano niya. Ginagawa niyang panangkalang, ginagawa niyang kwento yung buhay ng tatay niya sa mga Pilipino na hindi naman nakakatulong sa bansang ito. Tapos magkwento, tapos magpatawa, sisirain na yung Pangulo natin. Ganon, enjoy na enjoy mga DDS sa ganong sitwasyon. Hindi sila nagtatanong, o Sara, bakit ka nandito? Pero paniwala ako, bago pumunta yan si Sara doon, nag-organize na yan, meron siyang mga organizer na pupunta doon, pupunta dito si sino yung gustong pumunta, yung pupunta, libre kain mula tanghali hanggang ito may pera pa. 'Di ba? Para sabihin lang na may mga supporters siya doon, pero meron siyang organizer. Kaninong pera yung ginagastos? Pera ba niya o pera natin? Pera natin. Kaya may karapatan tayong mag-react. May karapatan, dapat nga magkaroon tayo ng isang batas na may karapatan ng mga Pilipino na sitahin si Sara sa kanyang lipad ng lipad na wala namang kakwenta-kwenta. Buti sana sa paglipad niya doon, may dala-dala siyang mga dolyares para idagdag, para na sa ganun, makatulong man siya sa utang ng tatay niya na binabayaran ng ating Pangulo ngayon. Pero hindi niya iniisip yun. Wala siya pakialam doon. Ang importante lang sa kanila, makapagnakaw, may pumasok sa kanilang lalagyan. Ayaw nila may lumalabas sa kanilang lalagyan para sa mga Pilipino. Kinakatotohanan. Diba? Kontento na kayo mga DDS, ganun na nakikita nyo sa Vice President ninyo? Kwento lang ng kwento doon. Alam nyo, ang talino talaga ng tatay ko. Ang talino. Kasi wala siyang pinakasalan. Anong sense doon? Anong doon sa sinasabi niya? Anong mapupulot at anong makukuha ng taong bayan doon? Sige nga. Buti sana kung maririnig mo doon, sige kayo mga OFW, magsiuwi na kayo, sagot ko na yung ninyo. Ito, tagpa 500,000 kayo, magsiuwi na kayo para makasama kayo ng pamilya ninyo. Pero hindi. Ang dami niyang proyekto na iniwan dito sa bansa natin. Ang dami niyang nakatambay na proyekto, ang dami niyang mga pangako na nakahang. Ang tanong, bakit hindi niya ginagalaw ito? Kailan niya kikilusin ito? Pag malapit ang eleksyon, 2028, ipapakita niya na meron siya mga proyekto. Alam niyo ba mga kababayan, yung ibang mga proyekto niya katulad ng eskwelahan, na sinasabi ni Sara, magtatayo siya ng mahigit 1,000. Wala. Tanging Pangulo pa natin ang gumalaw, kumilos, para lamang may sakatuparan yung mga pangako ni Sara na hindi niya nagawa. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo Dapat buksan natin ang ating mga isipan. Huwag tayong laging, di ba?
Pero ganun pa man, naniniwala po ako mga minamahal ko mga kababayan na unti-unting magigising na ang mga Pilipino sa katotohanan, sapagkat naniniwala ako na ang mga Pilipino ay magiging matalino kapag binuksan lamang nila ang kanilang mga isipan sa tunay na nakikita na kanilang mga mata. No? Meron kasi mga iba dyan, kahit nakikita naman nila o nakikita ng kanilang mga mata kung anong ginagawa ng ating mga mahal na Pangulo, nagbubulag-bulagan. Kaya tuloy, di ba? Imbis na purihin ang ating Pangulo sa kanyang mga gagandang mga ginagawa, sinisiraan pa. Bakit? Dahil sa sarili nilang interes. Di ba? So, ganun pa man, mabuhay po ang ating mahal na Pangulo, sapagkat sa kabila ng mga paninira sa kanya, patuloy po siyang gumagawa ng mga bagay na kung saan ikakaunlad po ng mga Pilipino, na kung saan ay mapapakinabangan po ng buong bansa. Salamat at nagkaroon po tayo ng isang Pangulo na kung saan sa likod ng mga pambabati ko sa kanya, paninira sa kanya, patuloy niya ginagawa yung kanyang tungkulin para sa akin, para sa iyo, para sa mga Pilipino, at para sa kinabukasan ng ating mga anak o mga pamilya. So, kaya muli po, tuloy po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.